pre-shaded na balota at iba ang boto sa lumabas sa resibo. Ilan yan sa inireklamo sa COMELEC ng ilang natalong kandidato sa katatapos lamang na eleksyon. Magbabalita si Mon Gualvez. Mahigit 100 kahon ang dinala sa COMELEC ng natalong kandidato sa pagka-mayor ng San Fernando City, Pampanga na si Maylene Pineda Cayabyab. Laman ng mga kahon ang nasa 13,000 affidavits na mga nagrereklamong botante matapos daw maiba ang kanilang boto mula sa lumabas na resibo. When they fed the ballot, iba yung nagre-reflect, no? Tapos yung iba naman, merong mga pre-shaded. Kaya hiling ng kampo ni Pineda, mano-manong bilangin ng mga boto lalo't kaduda-duda raw na hindi man lamang lumamang si Pineda Cayabyab na mula sa political family ng Pineda sa Pampanga. Natalo siya ng incumbent mayor doon na si Vilma Caluwag. Sa maniwala at sa hindi, 239 clustered precincts. Ni isang presinto walang ipinanalo. That is one thing na unbelievable, highly improbable. Ito rin ang reklamo ni Cebu City Mayor Michael Rama matapos pumangatlo lamang sa halalan. Yung number ko usually, as it is being presented, ito 200,000 yun. Abot na nga ng 300,000. Bakit ang ending 120 lang? Tsaka optics, lahat ng mga activities, rallies, pumunta pa si Sara doon, ang daming tao. Ibig sabihin, pag eleksyon nawala yung tao. Bukas naman ang COMELEC sa mga ganitong electoral protest. Aminado ang COMELEC, hindi birong gastusin yung kailangan paggandaan ng sino mang maghahain ng election protest. Kabilang na dyan yung filing fee, bayad sa kada bubuksang ballot box at iba't ibang dokumentong kakailanganin. Depensa naman ng COMELEC sa mga pumupuna na nagkaroon ng pre-shading sa mga balota, labas na sila rito. Yan po yung tinransport, yan po yung tumigil 1-2 araw o ilang araw sa opisina ng treasurer. So hindi na po namin custody yun kung biglang nagkaroon ng pre-shading. Hamon din ng poll body sa mga magreklamong magkaiba ang naging resulta ng kanilang binoto, siguruhing meron silang ebidensya. Bakit wala po na-report sa kahit na anong minutes ng kahit na saang 94,000 na precincts na pre-shaded ang balota nila? Maaari lamang maghain ng election protest sa mga natalong kandidato 10 araw matapos makapagproklama ng mga nanalo. Meron po kayong kasong murder, RTC, Article 248, frustrated murder, attempted murder. Kakapanalo lang sa halalan pero kulong agad ang nanalong Vice Mayor ng South UP Maguindanao del Sur na si incumbent Mayor Reynalbert Insular at kanyang asawang si Janet. Sila ang itinuturong mastermind sa pananambang kay South UP Vice Mayor Roldan Benito at kanyang security aide noong Agosto ng 2024. Hindi na sila nagpaunlak ng panayam tungkol sa kaso. Dinismiss naman ng COMELEC ang disqualification case laban kay Senator-elect Erwin Tulfo. Kabilang sa pinagbasehan ng reklamo ang kinaharap noong kasong libel ni Tulfo. Ganon din ang question sa kanyang citizenship at ang pagkakabilang umano sa political dynasty. Pero sabi ng COMELEC, hindi tamang pinagsama ng petitioner ang mga reklamo sa iisang petisyon. Kasabay nito, pinaalala ng COMELEC na may 1-year ban sa mga natalong kandidato na mabigyan o humawak na posisyon sa pamahalaan. Kasunod ito ng paghahain ng courtesy resignation ng mga miyembro ng gabinete. Tinabla rin ng poll body ang panawagan ni Duterte Youth Party List Chairperson Ronald Cardema na mag-resign din si COMELEC Chairman George Garcia dahil kahit hindi siya miyembro ng gabinete, kapantay doon na isang sekretary ang kanyang sahod. Naintindihan po natin yung sama ng loob ng mga hindi na-proclaim kaagad, pero sana maintindihan din na part yun ng kapangyarihan po ng Commission on Elections. Hanggang ngayon, nakabinbin pa rin ang proklamasyon ng Duterte Youth Party List dahil sa mga petisyon laban sa kanila, bagay na dinulog na rin nila sa Korte Suprema. Ako, si Mon Gualvez, para sa 1PH.